Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isang pangyayari na kung saan talaga namang nagtitrending ngayon, ang Indian street food, na kung saan ang mga pagkain dito ay talaga namang literal na kinakamay. So kapatid, bago tayo tumungo dyan, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo, at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. So tara, simulan na natin. Indian street food. Kapatid, sa ngayon dito sa Pilipinas ay usong-uso ang mga Indian street food na kung saan talaga namang literal na kinakamay. Pinaghahalo-halo ang mga sahog at pinagsasama-sama sa iisang lalagyan na para bang kanin, alam mo na. Oo, ganyan ang itsura ng pagkain sa kanila. Kapatid Nawin, bakit naman nila ito kinakamay? Tamad ba silang kumuha ng sandok o maghugas ng mga kagamitan nila? Hindi po, dahil lang ganitong klaseng pamumuhay sa India ay kanila nang nakasanayan. Kumbaga, kultura na nila ang pagkamay sa mga pagkain at pagkamay sa kanilang mga paninda. Panahon pa lang ng kopong-kopong kapatid Nawin ay kanila na itong ginagawa. Napasa na sa mga bagong henerasyon. Ang pagkamay ng pagkain sa India ay hindi big deal sa kanila. Hindi binabalita, hindi kinukuhanan ng kamera para pagtawanan sa social media. Ito ang kanilang araw-araw na pamumuhay, at sa tuwing gagawin naman nila ang mga ganitong bagay ay wala naman sigurong nagkakasakit, dahil kung meron man ay talagang kanila itong ititigil. Alam mo ba kapatid Nawin, ang Indian street food ay ang isa sa pinakakilalang pagkain sa buong mundo, dahil ito sa kakaibang pagtimpla nila o paghalo-halo, at syempre hindi din papatalo ang lasa nito. Oo, pangit silang gumawa, kinakamay, kung saan-saan pinapatong, pero alam mo ba na ayon sa aking pagsasaliksik, ang Indian street food ay masarap o maayos ang lasa. Hindi daw kasi ito tinitipid sa ingredients at binubuhos talaga ang lahat. Kaya naman yung mga vlogger na pumupunta dito o yung mga turista, kahit alam nilang kinakamay yung pagkain, nagtatry silang tikman dahil hindi naman talo yung lasa. Ang pagkakamali lang nila kung paano nila ito ginawa, pero wala tayong magagawa dahil yun ang kultura nila. If you can smell, you can smell cardamom and cinnamon and masala, and the dates give it a sweet smell. At isa pa, alam mo ba na may mga lugar dito sa India na talaga namang dinarayo ng mga turista o ng mga vlogger dahil sa mga street food na naririto? Nabibilang ang mga lugar ng Mumbai, Delhi, Kolkata, Bangalore. Ang mga lugar na yan ay talaga namang talamak ang street food. Kaliwat kanan may mga nagtitinda, para siguro itong ugbo sa tundo dito naman sa Pinas. At dito sa India, meron silang mga ipinagmamalaking pagkain tulad ng Khati Rolls, Daulat Ki Chaat, Chole Bhature at Misal Pav. Hindi ko alam kung tama yung pagkakapronounce ko kapatid, pero yan yung mga pagkain na sikat sa kanila at binabalik-balikan ng mga tao. Ginagawa nila ang pagkamay sa pagkain dahil sa nakasanayan na nila at kultura na nila. Ginagawa din nila ito para makasurvive sa pang-araw-araw na gastusin. Alam mo ba kapatid Nawin, na napakahirap ng buhay sa India. Di hamak na mas marangya ang buhay nating mga Pilipino dito. Ang 2/3 ng population sa India ay mahihirap, at ang 68.8% naman ng Indian population ay kumikita lamang ng less than $2 a day. Isipin mo yun kapatid, bale
100 pesos lang ang kanilang kinikita araw-araw, tapos pagtatawanan mo pa na kesyo kinakamay yung pagkain sa kanila. Napakahirap ng buhay sa India. Isa ito sa mahirap na bansa sa buong mundo. Pero kahit ganun, gumagawa sila ng paraan para mabuhay. Sa madumi man kumita, wag lang sa masama. Kapatid na Win, hindi lang naman ang bansang India ang ganyan. Mas matindi pa nga dyan ang China, na kung saan kahit mga insekto, buhay na hayop, ay talagang kanilang kinakain. Kaya nga netong nakalipas na taon nagkaroon tayo ng malubhan sakit dahil sa pagkain nila ng paniki na alam nating bawal. Isa yan sa sinasabing dahilan kung bakit may sakit ngayon na lumalaganap sa mundo. Hilaw ulo to, kapatid. Oo, sa India kinakamay nila ang pagkain, madumi, pero hindi naman sa kanila lumaganap ang sakit. Dito sa atin, sa China pa nagmula ang sakit dahil sa pagkain nila ng hilaw na hayop. Hindi ko sinasabing dito sa Pilipinas bagkus sa ibang bahagi ng bansa. Pero ayon sa mga nabasa ko, na ang Indian street food ay naiiba na. Gumagamit na sila ng mga equipments tulad ng gloves, mga sandok, mga maayos na panghiwa o kutsilyo, at marami pang iba. Ang mga videong makikita mo ay matagal nang nakuhanan at na-re-upload na lang ng na-re-upload, kaya't kumalat sa iba't ibang mga site, at ngayon ito ay nag-viral na naman. Isipin mo yun, kapatid, kahit ang mga sikat na tao ay ginagawa ang ganitong klaseng pamamaraan para lamang magpasikat sa komento at magpakita ng peking talento. Hindi naman nakakatawa ang ganitong klaseng pamamaraan, pero sana matuto tayong rumispeto. May kanya-kanya tayong kultura, respetuhin na lang natin ang isa't isa. Kung dito sa Pinas may mga Indian na nagpapautang ng 5-6, sa ibang mga bansa, ang mga Indian na kumakain ng street foods na kinakamay ay mga profesional na doktor. Ito ay sa iba't ibang mga bansa, kapatid, kaya't ito ang tatandaan mo, respetuhin mo ang bawat kultura sa mundo. So kapatid, nakita mo na ang video natin patungkol sa Indian street food. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. So this is WinYT. Maraming salamat. I'm out. At ito ang tatandaan mo, respeto sa kultura ng ibang lahi. Ada